gabi ay masasaksihan natin ng isang istorya ng isang babaeng minsan lumaban sa hamon ng buhay. Dear Ate Charo, itago mo na lang ako sa pangalang Mrs. BC. 64 taong gulang, masulukuyang naninirahan sa isang dampa na yari sa pinagtagpi-tagping tabla at kahoy sa Tondo, Manila. Ipinanganak noong ika-28 ng Hulyo, taong 1944 sa Cebu. Nananampalataya bilang Katoliko ay isinulat sa inyo ngayon ang aking buhay, ang mga masidhing pangyayari na kailanman ay hindi ko malilimutan. Hindi ako ng aking ina. Minsan kasi tinanong ko siya nung siya'y nabubuhay pa kung ako ay nabakunahan. Sinabi niya sa akin wala siyang natatandaan. Ang aking ina ay si Mrs. X na ako'y nilisan noong ako'y 24 na taong gulang dahil nalunod siya. Lunod ang kanyang kinamatay. Samantalang ang aking ama, Ate Charo, ay si Mr. Y ay namatay naman dahil sa sakit sa baga. Taong gulang ako nung unang tinubuan ng pubic hair at noong ako'y 15 taong gulang, unang nagkaroon ng buwan ng daloy. Sa mga pagbabagong iyon, masasabi ko, Ate Charo, ako'y hindi pa handa. Pero habang tumatanggal, ay natanggap ko na rin na ako'y isang ganap na dalaga na. Hey, salit lang. Para na ako sa'yo. Para sa akin. Para sa'yo talaga yan. Kasi talagang nahulog yung loob ko tayo. Ganyan. Pwede ba mag-umakit ng dito? Hey, teka. Parte nga ng pagdadalaga, Ate Charo, ang pag-ibig. Edad 17 ako nung niligawan ako ni B. At 3 linggo pa lang ay kaagad ko na siyang sinagot. 2 taon kami nagmahalan bago na sumamo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di. kasi ang Diyos, Ate Charo, at ang ilandaang tao sa aming kasal. Matapos ang aming kasal kinagabihan, una niyang nakuha ang aking pagkabirhen. Pinagkalooban kami ng 5 anghel na nagsilbing inspirasyon ko sa buhay. Si G, lalaki, na ngayon 46 na taong gulang, may polio, na hindi nakatungtong ng kahit ano sa paaralan. Si A, may asawa, 40 taon, ay nagtapos ng high school. Si GE, 32, may asawa, anemic. 3rd year high school lang ang natapos. At samantalang si AM, 28 taong gulang, may asawa. At ang aking bunso na si AR, 24 na taong gulang, ay nakatapos ng high school.
Nagsilbing ehersisyo ko ang pag-uuluga at paghatid sa aking mga anak sa paan. Pre! Pre! Makainom na kayo ah. Pre, sige na. Huwag ka rin nila. Sige pare. Ano ah? Huwag mo yan pre, sige ka na. Ipaw. Sino? Ka na pre. Sino? Gago ka. Ha? Gago ka! Taong 1975 Ate Charo, sa isang inuman kung saan nandun ang aking asawa, ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan na siyang pinagmulan ng away. Ang away na iyon, Ate Charo, ay naging hudyat para ang aking asawa ay saksakin ng 17 beses na siyang kanyang ikinamatay. Isang dagok sa aking buhay ang pagkamatay ng aking asawa. Sa kamatayan ng aking asawa ay nakilala ko si Dee, na isang binata dito sa Tondo, Manila. May tindahan na ako noon at Charo. Halos nakakatatlong bote ako ng soft drink sa isang araw. Naghiwalay din kami ni Dee dahil nalaman kong kanya lang piniperahan. At saka, pinaghiwalay kami ng aking anak na si G.E. Sobra ko siyang minahal at Charo. 25 taon ang pagitan ng aming edad. Nay? Nay? Nandito na po tayo sa recovery room. Santo Ate Charo, ako'y inoperahan sa bato sa akdo. Matapos ang operasyon na yun, dagrian akong nagpasalamat sa poong may kapal. Ayun din marahil ang unang beses akong dinala sa Aray! Ah! Lumalaki na yun. Dali na kaya ako sa ospital. Ang bagal ng dress. Nay, inisip po natin yung sugat niyo. Anak, Okay na po ito, Nay. alabas mo na ako dito. Hindi naman gumagaling yung sugat ko eh. Yung ba talaga gusto mo? Oo. Sige, kayo masusunod. Napakapait naman nito. Kung mahal kong manonood, kapamilya at kapuso, sana po'y naibigan ninyo ang istorya ng isang babaeng pilit na lumalaban sa kabila ng mga maraming pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Tayong lahat ay nakakaranas ng problema. Ibinigay ito sa atin ng ating Panginoong Diyos dahil alam niyang makakaya natin ito. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.